Alam nyo ba na nitong mga nakaraang taon may mga kakaibang balitang kumakalat sa internet tungkol sa tila bahay kubo na pag-alog ng mga high-speed train sa China? Isipin mo, nakasakay ka sa isang sikat na high-speed rail, tapos ang upuan mo ay yumayanig na parang nasa gitna ka ng magnitude 7.0 na lindol, o kaya naman ay sumakay ka sa isang lumang jeep na kakarag-karag sa lubak-lubak na kalsada ng Maynila. Maraming pasahero ang nagsasabing akala nila ay iyon na ang huling sandali ng kanilang buhay dahil sa tindi ng vibration. Ngayon, ang katotohanan sa likod ng mga massage chair on wheels na ito ay unti-unti nang lumalabas, at ang dahilan ay hindi lang basta nakakatawa kundi medyo nakakahiya rin para sa isang bansang nagyayabang na sila ang leader sa teknolohiya. Ang ugat ng problema, hindi na pala kaya ng China na gumawa ng mga dekalidad na gulong para sa kanilang sariling mga tren. At ang kwento sa likod nito ay mas matindi pa sa anumang teleseryeng napanood nyo sa hapon. Nagsimula ang lahat ng muling mabuhay ang isang balita sa mga social media sites sa China. Sinasabing itinigil na ng Japan at Germany ang pag-supply ng mga gulong ng tren sa China. Ang mga headlines sa kanilang mga balita ay punong-puno ng kayabangan at puot na nagsasabing kinansela ng Japan at Germany ang kontratang nagkakahalaga ng mahigit 500 milyong yuan at itinigil ang pagpapadala ng mga gulong. Sabi pa ng mga insik, huli na raw para umiyak ang Japan sa China dahil handang-handa na raw ang kanilang bansa na gumawa ng sarili nilang bersyon. Galit na galit daw ang Japan dahil nawalan sila ng malaking kita. Pero teka lang gamitin natin ang ating common sense saglit. Kung ang Japan at Germany mismo ang nagkansela ng kontrata, bakit sila magagalit na nawalan sila ng pera? At kung handang-handa na talaga ang China, bakit parang triggered na triggered sila sa balitang ito? Parang yung ex mo lang na nagsabing naka-move on na ako, pero halos araw-araw namang nagpaparinig sa Facebook. Balikan natin ang kasaysayan. Noong Marso, formal nang inanunsyo ng Japan at Germany na ititigil na nila ang pagbebenta ng mga gulong para sa high-speed rail ng China, isang kontratang nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Noong una, parang walang pakialam ang mga tao sa China, pero noong pumasok ang Setyembre, bigla itong naging mainit na usapan. Sa pagitan ng mga buwang ito, may nangyaring milagro. Naglabas ang gobyerno ng China ng isang propaganda video para ipakita kung gaano sila kagaling. Sinimulan nila ang video sa pagsasabing ang high-speed rail ay ang puso ng kanilang bansa at sila ang pinakamagaling sa buong mundo pagdating sa konstruksyon nito. Mukhang totoo naman sa unang tingin, pero ang puso ng tren, ang mga gulong ay ibang usapan. Ang teknolohiya ng gulong na ito ay matagal ng hawak ng Japan at Germany at aminin man nila o hindi, kontrolado ng mga dayuhan ang leeg ng China pagdating sa bahaging ito. Ang gulong ng tren ay hindi lang basta bilog na bakal na parang gulong ng kariton. Sa bilis na mahigit 300 kilometro bawat oras, kahit ang maliit na pagkakamali na kasing nipis ng buhok, mga 0.2 millimeters lang, ay pwedeng maging sanhi ng trahedya. Kailangan ang bakal na ginagamit dito ay napakalinis, walang impurities, at ang pagkakagawa ay sobrang selyado na pati ang hydrogen content ay kailangang kontrolado para hindi ito madaling mabasag. Sobrang komplikado ng proseso na parang nagluluto ka ng perpektong souffle na hindi pwedeng bumagsak dahil sa hirap nitong gawin. Itinuturing itong state secret ng mga bansang nakagawa nito. Walang patent, walang research paper na nilalathala, at walang technical exchange para itong sikretong recipe ni Krabby Patty na hinding-hindi makukuha ni Plankton. Kaya naman sa loob ng maraming dekada, ang Germany, Italy, France at Japan lang ang nagdodomina sa merkado at ibinebenta nila ito sa China sa presyong 10 beses na mas mataas kaysa sa normal. Pero ayon sa mga source sa China, nalampasan na raw nila ang pader na ito. Ipinagmalaki nila sa kanilang video ang dalawang uri ng lokal na gulong, ang Blue Dolphin at ang Golden Phoenix. Sabi nila, natalo na raw nila ang mga dayuhan at mas magaling pa ang kanilang produkto pagdating sa tibay at resistensya sa init. Sinasabi pa nilang nakakuha na sila ng sertifikasyon mula sa Germany at Korea at nagsisimula na silang mag-export. Napakagandang pakinggan, parang success story sa pelikula. Pero bakit parang ang timing ay masyadong saktong-sakto? Inilabas ang video na ito matapos ihinto ng Japan at Germany ang supply, at ang nakakapagtaka pa, inilabas ito sa YouTube sa wikang Mandarin na tila ba gustong ipakita sa buong mundo pati sa atin na mga marites na okay lang kami, hindi kami apektado. Ang totoo,
Desperado silang protektahan ang kanilang reputasyon at pigilan ang panik dahil ang kanilang mga tren ay nalulunod na sa utang. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa Sin Zone. Nitong nakaraang taon, dagsang reklamo ng mga pasahero tungkol sa matinding pag-alog ng mga tren. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nung nawala ang supply mula sa Japan at Japan, napilitan ang China na gamitin ang kanilang sariling quality wheels. At ito na nga ang resulta. Ayon sa mga insider, ang mga gulong na gawa sa China ay kailangang i-maintain o palitan na pagkatapos lang ng 1.2 million kilometers. Samantalang ang mga dekalidad na gulong ay tumatagal ng 2.4 million kilometers. Ang mas malala pa, pati ang mga makinang ginagamit para sa maintenance ng mga gulong na ito ay itinigil na rin ang pag-import sa China. Ngayon, ang ginagawa na lang nila ay kinukuha ang mga spare wheels na dapat ay para sa mga proyektong pang-export at ginagamit sa kanilang sariling mga tren. Para silang nagbubutas ng isa pang balde para takpan ang butas ng naunang balde. May mga report din na nagsasabing ang bakal na ginagamit ng China ay hanggang 140 kilometers per hour lang talaga ang kaya. Pero pinapatakbo nila ang tren ng mahigit 300 kilometers per hour. Isipin nyo na lang, para kayong nakasakay sa isang sasakyan na ang gulong ay pang bisikleta pero ang takbo ay pang karera. Ito ay isang time bomb na naghihintay lang sumabog. Bakit nga ba itinigil ng Japan at Germany ang supply? Hindi lang ito dahil sa trip lang nila o dahil sa economic sanctions. May kinalaman ito sa ugali ng China pagdating sa teknolohiya. May isang video ng isang teacher sa China na nagtuturo sa kanyang mga estudyante kung paano nila nadisgrasya ang teknolohiya ng ibang bansa. Noong una, inalok daw nila ang Germany na bibili sila ng maraming tren kapalit ng teknolohiya. Pero tumanggi ang mga Aleman. Ang ginawa ng China, niligawan nila ang Japan at ang kanilang Shinkansen technology noong 1984. Nang makita ng Germany na nakipag-deal ang Japan, nataranta sila at pumayag na ring ibigay ang kanilang teknolohiya. Ang resulta, nakuha ng China ang teknolohiyang binuo ng ibang bansa sa loob ng 400 taon nang walang kahirap-hirap. Ipinagmamalaki pa ng teacher na ito na nakagawa sila ng tren sa presyong 1,010 lang ng original dahil wala silang binabayarang research and development o patent fees. Ang logic nila, bakit ka pa mag-iimbento kung pwede mo namang kopyahin? Mas mabilis, mas mura, ang tawag nila dito ay buying time para sa kapakanan ng bansa. Pero sa mata ng mundo, ito ay simpleng pagnanakaw. Sa ilalim ng kontrata, ang paglilipat ng teknolohiya ay para lang sa domestic use at maintenance sa loob ng China at mahigpit na ipinagbabawal ang pag-export nito. Pero ang China, matapos matutunan ang reverse engineering o yung pagbaklas at paggaya sa mga pyesa, ay nagsimulang ibenta ang kanilang mga rebranded na tren sa buong mundo. Siyempre, sino ba namang matutuwa kung ang tinuruan mo ay naging kalaban mo pa sa negosyo gamit ang sarili mong sikreto? Kaya naman, wala nang obligasyon ang Japan at Germany na suportahan sila. Ang mas matindi pa, bago pa man magsimula ang konstruksyon ng Beijing-Shanghai Line noong 2004, nag-apply na ang China ng napakaraming patent base sa teknolohiya ng Tohoku Shinkansen ng Japan. Inunahan na nila ang lahat. Ang tren na galing sa Japan ay biglang naging original Chinese technology na tinatawag nilang Harmony o Fuxing. Ang kapal ng mukha, di ba? Ito yung klaseng diskarte na tanging isang diktatorya lang ang makakagawa ng walang konsensya. Isa pang dahilan kung bakit kumalas ang Japan at Germany ay ang takot sa pananagutan. Ayaw nilang masisi kung sakaling magkaroon ng malaking aksidente sa China dahil lang sa mga palpak na piyesang ikinabit ng mga insik. Tingnan natin ang Shinkansen ng Japan bilang ehemplo. Sa loob ng mahigit 50 taon, zero ang namatay sa mga aksidente habang tumatakbo ang tren. Ang kanilang filosofiya ay safety muna bago ang tipid at huli na ang bilis. Kahit kaya ng Shinkansen na tumakbo ng 443 kilometers per hour, nililimitahan lang nila ito sa 300 para masigurado ang kaligtasan ng mga pasahero lalo na't maraming lindol sa Japan. Pero sa China, ang mahalaga ay ang face o yung pagyayabang sa mundo na sila ang pinakamabilis kahit na ang kapalit nito ay ang panganib sa buhay ng tao. May isa pang teknolohiyang hindi pa rin lubos na makuha ng China ang Automatic Train Control o ATC. Sa Japan, kapag masyadong malapit na ang dalawang tren, kusa itong nagbe-brake kahit walang gawin ang driver. Noong 2011, nagkaroon ng trahedya sa Wenzhou dahil sa depektong ito at sa sobrang pagmamadali ng China na maging world leader. Pero parang walang natutunan ang China.
Pagkatapos ng aksidente, binagalan nila ng konti ang takbo. Pero ngayon, ibinalik na naman nila sa 350 kilometers per hour ang bilis para lang sa kanilang pride. May mga biro pa nga sa internet sa China na nagsasabing kung ang mga taga-West ay kailangang mag-test ng 250 beses, sila raw ay 20 beses lang kasi marami naman daw silang tao at hindi raw sila takot mamatay. Isang napakasakit at nakakangilabot na biro para sa sarili nilang mga mamamayan. Para sa Japan at Germany, ang pagpapatuloy ng pagbebenta ng piyesa sa China ay parang pakikipagsabwatan na rin sa isang malaking kasinungalingan. Ngayon, may 200 na lang na natitira para sa China. Una, aminin ang kanilang limitasyon at ibaba ang bilis ng tren sa 100 kilometers per hour para maging ligtas. Pangalawa, humingi ng tawad sa Japan at Germany. Aminin ang pagnanakaw ng patent at ayusin ang relasyon para makabili uli ng dekalidad na gulong. Pero kilala natin ang kasalukuyang gobyerno ng China, hinding-hindi nila gagawin ang alinman sa dalawang yan dahil mas mahalaga sa kanila ang kanilang image. Habang nauubos na ang buhay ng mga gulong ng kanilang mga tren, ang China High-Speed Rail ay tila isang tren na nawalan na ng brake at mabilis na tumatakbo patungo sa isang bangin na wala ng balikan. Ano sa tingin nyo? Ang teknolohiya ba ay parang homework lang na pwedeng kopyahin sa katabi? O ito ba ay bunga ng mahabang panahon ng pag-aaral, disiplina at higit sa lahat pagpapahalaga sa buhay ng tao? Siguro, ang kwentong ito ay isang paalala na sa dulo ng lahat, ang katotohanan ay laging lalabas kahit gaano mo pa ito kintabin o patakbuhin ng mabilis.